advocacy sa tanan nga mga balaod nga ni protekta sa katungod sa mga kabataan using our stations WCPD, Women and Children's Protection Desk, o gato ang FJGAD, Family, Juvenile, Gender and Development focal person nga mga pulis sa kada stasyon. O ang target nila nga recipient sa atong barangay, sa mga eskwelahan, gisulod na nato tanga no, in fact kana nga butanga dili lang sa eskwelahan no, we use community based, school based, youth based, lahat ng mga base pinasok na natin. This is so para mababa yung i-capacitate ang mga bata kung unsa ang ilang mga katungod o kabalo sila maprotekta, especially kung adunay mga panghitabo nga mahitungod sa gender-based violence o mga gender-based nga mga cases. So that, nakita natin ang pagbaba sa ato ang rate nga mga kaso. Tungod kay ang atong mga bata karon na-inform na sila, especially ang mga ginikanan, na-inform na sila kung unsay angay nilang buhaton, kung kana nahitabo sulod sa ilang panimalay. Kaya basi nagtuo sila nga okay lang na nga ang perpetrator na apod sulod sa panimalay, immediate member sa family. Karon nakabalo na sila no, nagtaas ang level of awareness sa atong mga kabataan o sa ato ang mga kaigsuonan sa community. So dugay na naman na ginabuhat o kung atong itandi ang data, although wala ko data karon sa mga rate niya itong mga previous na makatuigan taas gid kaayo. Karon nagbaba gyud ta og pila ka porsyento dali lang hatan. Aw nako ang rate sa first quarter. Last year we have recorded first quarter sa 2025 we have recorded 54. Sa ngayon meron tayong 24 sa variance of 30. So kung ado naman although we target zero incident pero dili jud siya lisod kay na to wala tungod kay nahitabo kasagaran sulod sa panimalay at nag-confine sa dwelling nga biyan sa security coverage sa police. However, gipakusgan o ato jud gi-strengthen ang tanan nato nga mga advocacy. That's why isa sa mga best practices nato is uplan kilos, uplan nening. We identify kaning mga areas nga mga taas ang datos sa rape o sa gender based violence no, meron kasi ding mga online sexual abuse nga mga exploitation cases. So kaning uplaning mao na siya kadtong atong kapulisan uban ang atong city social welfare and development nag-identify og family nga kasagaran biktima sa pangabuso or would be victim kay walay room ang balay, gino ang balay, tanan kananan, katulugan sa magdulog sila tanan uban ilang papa, ilang mga igsoon mga lalaki. So isa na karon nga gipalapdan nato nga usa sa mga bagong best practice nga gidumala sa ato ang incumbent city director Colonel Peter B. Madria. Last question. Does every barangay council or barangays na aba siya VAUSI corner? Yes, yes. Ang ato ang mga barangay well coordinated po sa ato ang mga existing WCPD sa mga stasyon. Ma'am, follow up lang ko sa question ni Kuya Ro, kani bang mga reported rape cases, factor po ba itong mga kuan na nahitabo ng late reporting na? Yes, isa siya no sa mga factor nga nitaas ang level of awareness nila tungkol sa mga advocacy nga atong gihimo. So kabalo na sila, nag-guard na sila sa angay nila buhaton. So katong mga late reporting, last year pa nahitabo tapos karon gi-report. This is so because sa gihimo nato nga pagpalapad o pagpakusog sa ato ang advocacy para ma-inform sila tanan. Ma'am, for the education of everyone, ma'am, nganong bisag dugay na nga dugay na nahitabo ang rape, for the na inform na natong tao, bisag dugay na nahitabo ang rape, pwede paghihapon silang makasuhan? Yes, yes, kay upon discovery man na ang unsa ni ang reckoning period no. So, bisan pa butang nato 5 years ago gamay pa siya tapos karon man siya nitugan. So kadtong naghimo na liable gihapon.
So na siya kuan ma'am no, tawag ato 20 years na prescription. Yes, yes. Ang prescriptive period sa rape is 20 years. Pero upon discovery kung kano sa siya nagtugan, so dito, sulod siya. So dili pa sila lusot bisan og niabot ng 10 years. Yes, yes, yes. Okay, thank you.